Paano kung may isang petsa na kayang baguhin ang lahat? Paano kung pagkatapos ng Abril 22, tuluyan ng ipadala sa iyo ng universo ang senyales na matagal mo nang hinihintay? Ang senyales na magdadala ng biglaan at hindi masukat na kayamanan. Hindi dahil sa tsamba, kundi dahil ito'y itinakda ng tadhana. Ang mga bituin ay bumubulong, umaayon, at naghahanda para sa isang bihirang sandali para sa limang napiling zodiac signs. Ang mga signos na ito ay hindi lang basta masuwerte. Sila ay itinakda ng kapalaran. May makapangyarihang paparating at kung isa ka sa kanila, ito na ang buwan na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Handa ka na bang malaman kung ang pangalan mo ay nakasulat sa mga bituin? Manatili ka lang dahil malapit nang isiwalat ang mga palatandaan. Ang Abril 22 ay hindi lang basta isang petsa sa kalendaryo. Ito ang pagbubukas ng isang bihirang cosmic na lagusan. Isang makapangyarihang pagbabago sa mundo ng astrolohiya ang magaganap, at ito'y tahimik na inaabangan ng mga astrologer at espiritual na tagapagpakiramdam sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng petsang ito, magkakasunod na mag-a-align ang mga planeta, ang pagpapalawak ni Jupiter, ang mga sorpresang hatid ni Uranus, at ang mga biyaya ni Venus na magsisimula ng isang enerhiyang alon na direktang tatama sa limang partikular na zodiac signs. Pero ito ay hindi basta-bastang swerte. Ito'y banal na pagsasaayos. Para sa limang signos na ito, matagal nang inihahanda ng universo ang isang malaking pagbabago. At ngayon, unti-unti nang nagkakatotoo ang lahat. Ang mga palatandaan ay maaring lumitaw sa pamamagitan ng mga panaginip, bigla ang bugso ng damdamin na bumili ng lottery ticket, o kutob na hindi mo kayang baliwalain. Higit pa ito sa simpleng pagkakataon. Ito'y tadhana na kumakatok. Sa videong ito, dadalhin ka namin sa isang emosyonal at intuitibong paglalakbay sa mundo ng zodiac, kung saan ibubunyag namin ang limang napiling signos at kung paano nakaayon ang kanilang landas sa isang hindi inaasahang kayamanan. Isa ka kaya sa kanila? Ipinaliwanag ang cosmic shift. Pagkatapos ng Abril 22, 2025, hindi lang basta mag-iiba ang itsura ng langit. Magbabago rin ang pakiramdam sa paligid. May isang sagradong pangyayari na unti-unting nagbubukas. Sa pinakasentro nito ay isang makapangyarihang planetary alignment na minsan lang nangyayari sa loob ng ilang dekada. Si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at kasaganaan, ay magsisimulang bumuo ng isang magnetic na koneksyon kay Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago. Kapag nagsama sila, isang bugso ng hindi inaasahang mga biyaya ang susulpot. Hindi ito basta bulong ng pagbabago, kundi sigaw ng tadhana. Pero hindi lang doon nagtatapos. Si Venus, ang planeta ng swerte, ganda, at yaman, ay papasok sa isang trine kasama sina Mercury at Neptune na magdadala ng malinaw na emosyon, matalas na intuition, at banal na timing. Bubuksan nito ang isang cosmic portal kung saan mas malakas ang mga senyales, mas matindi ang kutob, at mas malapit kaysa dati ang mga biglaang biyayang pinansyal. Hindi ito pamahiin. Ito'y tinatawag na synchronicity. Para sa limang zodiac signs, ang pagbabagong ito ay hindi lang basta makapangyarihan. Ito ay personal. Ang mga signos na ito ay dumaan na sa tahimik na laban. Mga panalangin hindi binigkas at mahabang paghihintay. Nanatili silang may pag-asa kahit sa gitna ng kawalan. At ngayon, ang universo ay ginagantimpalaan sila ng mga sandaling parang imposible hanggang sa mangyari na nga. Isipin mo, may isang taong pumasok sa isang maliit na tindahan at biglang naramdaman ang kakaibang bugso ng damdamin na bumili ng lottery ticket, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Hindi niya alam kung bakit, pero may tinig sa loob na nagsasabing, iba ang araw na ito. At tama nga, ang maliit na aksyon na yon, na pinukaw ng intuwisyon, ay nauwi sa isang tagumpay na nagbago ng kanyang buong buhay. Ito ang enerhiyang bumabalot sa limang zodiac signs pagkatapos ng Abril 22. Parang binibigyan sila ng universo ng isang cosmic na pag-apruba, isang berdeng ilaw na nagsasabing, ito na ang panahon mo.
Maaaring sa pamamagitan ng pagkapanalo sa loto, isang di inaasahang oportunidad sa pera, o isang biyayang hindi inaasahan. Ang mga signos na ito ay papasok sa kanilang yugto ng gantimpala. Pero bakit nga ba ang limang ito? Ano ang meron sa kanila? Ito ang kanilang alignment, ang koneksyon ng kanilang mga kaluluwa, birth charts, at takbo ng buhay sa paparating na enerhiya. Hindi lang sila maswerte, handa na sila. At ang universo ay tumutugon sa pagiging handa. Tumutugon ito sa paniniwala, pananampalataya, at pagkakaayon. Kaya kung nakakaranas ka ng paulit-ulit na numero, malalalim na panaginip, o isang kakaibang tawag mula sa di mo maipaliwanag na bagay, maaaring para sa iyo ang mensaheng ito. Dahil pagkatapos ng Abril 22, ang tadhana ay hindi na maghihintay. Ito na ay dumarating. Zodiac sign na number 1, Taurus. Para sa mga Taurus, ang mga linggo pagkatapos ng Abril 22 ay may dalang isang bagay na pambihira. Kilala ang mga Taurus sa kanilang matatag na personalidad at malalim na koneksyon sa material na mundo. Sila ang uri ng tao na hindi basta sumusugal sa kapalaran. Bagkus, isa-isa nilang binubuo ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng tiyaga. Pero minsan, ang kapalaran na mismo ang kusang gumagante at sa paraang hindi inaasahan. Sa panahong ito ng cosmic window, si Taurus ay nakatayo sa isang makapangyarihang enerhiyang liwanag. Sa pag-activate ni Jupiter sa kanilang sektor ng pananalapi at habang patuloy pa rin ang transit ni Uranus sa kanilang sign, isang malakas na pagyanig sa pinakamagandang paraan ang nakaabang sa kanilang landas. At kapag sinuwerte ang isang Taurus, hindi lang barya ang matatanggap nila. Ito ay isang biyayang kayang baguhin ang buong pakiramdam nila ng seguridad. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang istorya. Isang babae na ang pangalan ay Liza, 38 taong gulang. Isang Taurus. Hindi siya naniniwala sa swerte. Marunong siyang mag-budget, mag-ipon, magplano, at iniiwasan ang lahat ng may kaakibat na panganib. Pero noong Abril 24, may kakaibang nangyari. Nagising siya mula sa isang panaginip kung saan siya'y nakatayo sa isang gintong bukirin, habang ang mga bituin ay tila umuulan mula sa langit. Tahimik ang panaginip, pero pagmulat niya ay umiiyak siya. Hindi sa takot, kundi sa isang kakaibang pakiramdam ng paglabas ng emosyon. Nang umagang iyon, habang nakapila siya sa grocery store, napatingin siya sa display ng scratch-off tickets. Isang bagay na dati-rati ay hindi niya pinapansin. Karaniwan, hindi niya ito bibigyang pansin. Pero may tinig sa loob niya na bumulong, "Gawin mo." Nakinig siya. Bumili siya ng isa. Pagka-uwi niya sa bahay, kanya itong kinayod. At nabitawan niya ito sa sahig sa sobrang pagkabigla. Nanalo siya. Malaki. Hindi siya sumigaw. Hindi siya agad ngumiti. Umupo lang siya ng tahimik habang muling tumutulo ang kanyang luha. Hindi ito tungkol sa pera. Ito'y mas malalim pa. Isang patunay na hindi siya nakalimutan ng universo. Iyan ang kwento ng Taurus sa panahong ito. Ang pagkapanalo sa lottery ay panlabas lamang. Sa ilalim nito ay mga tao ng pagsusumikap, sakit, paglago, at tahimik na pagbabago. Tinasabi na ngayon ng universo, matagal ka nang naghintay. Para sa lahat ng Taurians na nanonood nito, huwag kayong magulat kung may mga kakaibang kutob kayong maramdaman pagkatapos ng Abril 22. Isang panaginip, isang random na senyales, o isang biglaang udyok na gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan sa Taurus ay maaaring gabay ng universo papunta sa matagal ng hinihintay na biyaya. Maging bukas, maging handa. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa lohika, ito ay tungkol sa divine timing. At para kay Taurus, ngayon na ang tamang oras. Zodiac sign Devers 2. Cancer, ang intuitive na kaluluwa ng zodiac ay malapit nang makatanggap ng isang cosmic na regalo. Hindi ito nakabalot sa ginto, kundi sa banal na tiyempo. Pagkatapos ng Abril 22, unti-unting tatahimik ang emosyonal na alon na madalas sumasalubong sa isang Cancer, at sa katahimikang iyon, isang kislap ng biyaya ang lalabas.
Isang biyayang noon pa man ay nakatakda na para sa kanila. Ang mga cancer ay malalim na ginagabayan ng kanilang damdamin. Nararamdaman nila ang mga bagay bago pa ito magkaroon ng lohikal na paliwanag. Naririnig nila ang mga mensahe sa katahimikan at nakakakita ng mga palatandaan sa kanilang mga panaginip. At ngayong panahon, ang universo ay tuwirang nakikipag-usap sa kanila. Hayaan mong dalhin kita sa isang kwento. Si Jomar, isang 44 na taong kanser mula sa isang maliit na baybaying bayan, ay dumaan sa isang mabigat na taon. Nawalan siya ng trabaho at kasabay nito ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Gabi-gabi, naglalakad siya patungo sa tabing dagat, pinagmamasdan ang sinag ng buwan na sumasalamin sa tubig, habang pabulong na nananalangin, mga dasal na tanging ang dagat lang ang nakakarinig. Hindi niya hinahanap ang kayamanan. Isa lang ang gusto niya, isang panibagong pagkakataon. Isang gabi, pagkatapos ng Abril 22, may kakaibang nangyari. Napanaginipan ni Jomar na nasa kanilang lumang bahay siya. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya at iniabot ang isang gintong sobre. Nagising siyang litong-lito pero may kapayapaan sa puso. Kinabukasan, habang bumibili siya ng bigas at dilatang pagkain sa isang malapit na sari-sari store, napansin niya ang isang maliit na poster ng loto na may petsang Abril 28 na bilog na pula. Hindi niya ito masyadong pinansin hanggang sa marinig niya ang parehong petsa na bumulong sa isip niya ng 3 beses. Bumili siya ng tiket. Ilang araw ang lumipas, inanunsyo na ang mga numero. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumalon sa tuwa. Tahimik lang siyang tumitig sa papel. At pagkatapos, natawa siya, mahina, banayad, puno ng emosyon. Hindi ito milyong halaga, pero sapat na para makapagsimula ulit. Sapat na para makahinga. Para kay Cancer, ang panahong ito ay hindi lang tungkol sa suwerteng pinansyal. Ito ay tungkol sa paghilom. Isang patunay na ang kanilang pagiging sensitibo ay hindi kahinaan, kundi isang gabay. Ang buwan, ang tagapamahala ng Cancer, ay nagbibigay liwanag sa landas tungo sa panibagong simula. Ang mga panaginip ay magiging mensahe. Ang mga kilabot ay magiging senyales. Ang mga biglaang deja vu ay maaaring magdala sa kanila sa mga di inaasahang lugar. Kung isa kang Cancer na nanonood ngayon, higit kailanman, pakinggan mo ang iyong kutob. Ang tahimik na tinig, ang panloob na udyok, ang pakiramdam na kailangan kong gawin ito, hindi ito basta emosyon. Ito'y banal na gabay. Ang panalo sa lottery, kung darating man, ay hindi lang tungkol sa pera. Isa itong bulong ng universo na nagsasabing, ikaw ay nakita, ikaw ay ginagabayan, at hindi ka kailanman nag-iisa. Pagkatapos ng Abril 22, babaguhin ng agos ng Cancer ang direksyon nito. Hindi sa isang malakas na hampas, kundi sa isang tahimik. Pero tuloy-tuloy na daloy, patungo sa lahat ng akala nilang nawala. Zodiac sign, Capricorn 3, Scorpio. Ang Scorpio, ang signo ng pagbabago, hiwaga, at muling pagsilang, ay sanay na sa mga matitinding yugto ng buhay. Alam nila kung paano ang mawalan ng lahat at muling bumangon. Pero pagkatapos ng Abril 22, may inihahandang sorpresa ang universo para sa mga Scorpio. Isang tagumpay na hindi bunga ng pakikipaglaban, kundi ng tamang alignment. Malalim magdamdam ang Scorpio, pero bihira nila itong ipakita. Ang kanilang lakas ay nasa kakayahang magpatuloy, kahit tila gumuho na ang mundo sa paligid nila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nila kailangang lumaban. Ang universo ay kumikilos na para sa kanila. Hayaan mong ikwento ko ang kwento ni Raul, isang 32 taong Scorpio na tahimik na sinusuportahan ng kanyang pamilya mula nang pumanaw ang kanyang ama. Sa umaga, nagtatrabaho siya sa isang motorcycle repair shop. Sa gabi, nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa enerhiya, manifestasyon, at tahimik na panalangin. Si Raul ay hindi pala bida. Hindi niya hinahabol ang pera. Pero naniniwala siya sa mga senyales. At matagal na niyang nakikita ang mga ito. Simula nang maganap ang solar eclipse noong unang bahagi ng Abril,
Paulit-ulit na niyang napapanaginipan ang isang phoenix na bumabangon mula sa mga nasusunog na papel. Isang gabi, pagkatapos ng Abril 22, napanaginipan niyang nakatayo siya sa isang kanto at may nakitang makinang na barya na nakabaon sa semento. Nang hawakan niya ito, binalot siya ng liwanag. Pagkagising niya, wala siyang sinabihan. Pero ramdam niya ang kakaiba. Tahimik, panatag, parang ginagabayan. Naglakad siya papunta sa isang maliit na booth ng lottery malapit sa kanyang trabaho. May narinig siyang pabulong na tinig sa loob. Subukan mo. Kaya ginawa niya. Pagkalipas ng ilang araw, nang tingnan niya ang resulta, nabitawan niya ang tiket. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil nanalo siya ng higit pa sa inaasahan. Sapat para bayaran ang lahat ng utang ng kanyang pamilya, sapat para magsimula ng bago. Hindi siya tumakbo sa kalsada. Umuwi lang siyang tahimik, nanginginig ang mga kamay, punong-puno ang puso. Para sa Scorpio, ang panahong ito pagkatapos ng Abril 22 ay tungkol sa tahimik na gantimpala. Isang karmic return. Hindi kinalimutan ng universo ang lahat ng sakripisyo at pagtitiis na hindi nila ipinaalam sa iba. Ang panalong tiket o ang biglaang oportunidad ay mensaheng nagsasabing, sapat na ang iyong ibinigay. Hayaan mong ikaw naman ang tumanggap. Mga Scorpio na nanonood ngayon, kung may nararamdaman kang kakaiba sa kaibuturan ng iyong loob, pakinggan mo iyon. Papalapit na sa huling yugto ang iyong pagbabagong anyo. At ang babangon ngayon ay hindi na ang sakit na nalampasan mo, kundi ang kasaganahang ikaw ay karapat-dapat matanggap. Maaaring dumating ang biyaya sa anyo ng mga numero, pattern, estranghero, o panaginip. Pero sa oras na dumating ito, tandaan mo ito. Noon pa man, nakalaan na ito para sa'yo. Zodiac Sign de Warfolper, Libra. Para sa Libra, ang buhay ay palaging tungkol sa paghahanap ng balanse, sa pag-ibig, sa mga desisyon, at sa tahimik na digmaan sa pagitan ng isip at puso. Ngunit pagkatapos ng Abril 22, may isang bihirang pangyayari. Ang timbangan ay kikilos. At sa pagkakataong ito, ito'y papanig sa panig ng Libra. Ang Libra ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kagandahan, kasaganahan, at swerte. At habang si Venus ay umaayon kina Jupiter at Mercury sa panahong ito, isang pintuan ang bumubukas. Pero para sa mga Libra, hindi lang ito tungkol sa pagtanggap ng isang malaking bagay. Ito'y tungkol sa pagtanggap ng matagal na nilang ibinibigay sa iba nang hindi umaasa ng kapalit. Pakinggan natin ang kwento ni Maya, isang 41 taong Libra na nagtuturo bilang guro sa isang pampublikong paaralan. Kilala si Maya sa kanyang ngiti, kabaitan, at likas na pag-uuna sa kapakanan ng iba. Tinulungan niya ang mga estudyanteng walang pamilya, gumastos mula sa sarili niyang ipon para sa school supplies, at isinantabi ang sarili niyang mga pangarap para matulungan ng iba na abutin ang kanila. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, pakiramdam niya ay pagod na siya. Parang hindi na siya nakikita, parang nakalimutan na siya ng universo. Noong gabi ng Abril 23, napanaginipan ni Maya na naglalakad siya sa isang hardin na may higanting mga rosas, at bawat bulaklak ay may numerong nakaukit. Isa sa mga bulaklak ang mas maliwanag kaysa sa iba, at nang hawakan niya ito, nagising siyang mabilis ang tibok ng puso. Kinabukasan, habang bumibili siya ng kape, napansin niya ang isang lottery kiosk na may disenyong mga rosas sa gilid. May kumislap sa isip niya, isang kakaibang pakiramdam, isang tahimik na kasiguruhan. Bumili siya ng tiket nang hindi nagdadalawang isip. Ilang araw ang lumipas, habang naglalaba at nanonood ng TV, bigla siyang natigilan. Lumitaw sa screen ang mga numero. Hindi lahat, pero sapat para manalo ng isang gantimpalang kayang baguhin ang buhay. Umupo siya sa sahig, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa kapayapaan. Parang bumulong ang universo. Nakita ko lahat ng ibinigay mo. Heto ang para sa'yo. Para sa mga Libra, ang cosmic window na ito ay tungkol sa karmic na pagbabalik. Bawat pagtulong, bawat pagtitiis, bawat ngiting ipinilit
kahit gusto nang umiyak. Lahat iyon ay binibilang. At ngayon, binabalanse na ito ng universo. Kung isa kang Libra, huwag pagdudahan ng mga biyayang darating pagkatapos ng Abril 22. Huwag mong itanong kung karapat-dapat ka. Oo, karapat-dapat ka. Ilang taon ka nang nagbibigay ng kagandahan, pag-ibig, at katarungan sa mundo. Ngayon, panahon na para ikaw naman ang tumanggap ng isang napakagandang gantimpala. Abangan mo ang mga senyales. Bigyang pansin ang mga numero, simbolo, o panaginip na may kaugnayan sa balanse, hardin, o mga hindi inaasahang kagandahan. Dahil ang iyong lottery moment, literal man o simboliko, ay malapit ng mamukadkad. Zodiac sign Ramadan 5. Aquarius Aquarius. Ang mapanlikha, ang rebelde, ang nangangarap na laging 10 hakbang na nauuna sa panahon. Madalas hindi nauunawaan, bihirang mahulaan, at kailanman ay hindi karaniwan. Pero pagkatapos ng Abril 22, may isang pambihirang pangyayari na darating. Isang bagay na kahit ang Aquarius mismo ay hindi inaasahan. Mulat sa pool, ginagamit ng universo ang Aquarius bilang sisidlan ng pagbabago. Pinamumunuan sila ni Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago at transformasyon. At ngayon, habang sumasayaw si Uranus kasama si Jupiter sa kalangitan, papasok na ang Aquarius sa isang divine breakthrough at maaaring kasama sa pagbubukas na ito ang panalong mga numero. Pakinggan natin ang kwento ni Anton. Isang 29 na taong Aquarius na nakatira sa lungsod, ngunit madalas gumugol ng gabi sa kanyang bubong para magmasid ng mga bituin. Hindi siya interesado sa kayamanan o kasikatan. Mas interesado siya sa mga ideya, kung paano gumagana ang lahat, paano nagsasalita ang universo, at ano ang ibig sabihin ng mga panaginip. Pagkatapos ng Abril 22, nagsimulang makita ni Anton ang numerong 11-11 kahit saan. Sa mga orasan, resibo, numero ng gusali, pati sa panaginip. Isang gabi na panaginipan niyang may dumapong bluebird sa kanyang kamay at bumulong ito ng, "Iyo na ito." Nagising siyang mabilis ang tibok ng puso at agad isinulat ang panaginip sa kanyang journal. Nang hapong iyon, habang naglalakad siya malapit sa isang tindero ng loto, napansin niya ang suot ng lalaki. May malaking bluebird na nakaprint sa damit. Ngumiti ang tindero at nagsabing, "Huli na to, swertehin ka sana." Napatawa si Anton. Masyado na itong kakaiba para baliwalain. Kaya bumili siya ng tiket. Pagkalipas ng ilang araw, tiningnan niya ang mga numero. Wala lang, pampa-curious. Pero nang tumugma ang mga numero, hindi siya tumili. Hindi siya tumalon sa tuwa. Pumikit lang siya at bumulong. "Alam ko na. Dahil para sa Aquarius, hindi ito tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa mensahe. Ang kumpirmasyong tama ang kanyang pakiramdam mula pa noon. Ang enerhiya pagkatapos ng Abril 22 ay nagbubukas ng isang portal ng biglaang swerte. Malinaw na intuisyon at pagkakaayon sa divine timing para sa mga Aquarius. Kung isa kang Aquarius, huwag kang magtaka kung maramdaman mong kakaiba ang koneksyon mo sa mga senyales, pattern, o kahit sa mga hayop. Bigyang pansin ang mga numerong paulit-ulit, kakaibang simbolo, o mga estrangherong nagsasabi ng eksaktong mga salita na kailangan mong marinig. Hindi mo ito guni-guni. Ang universo ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga simbolo at palatandaan sa paraang alam mong nauunawaan mo. At sa pagkakataong ito, may hatid itong konkretong biyaya, isang regalo, isang panalo. Isang senyales na ang iyong paglalakbay sa gitna ng kawalan ng katiyakan ay ginagantimpalaan ngayon ng kaliwanagan, kapayapaan, at marahil isang kayamanang hindi mo hinabol. Pero talagang para sa'yo. Huwag mong baliwalain ang bulong. Hindi na dumarating ang iyong kapalaran, nandyan na ito. Naghihintay. Paano umakma sa enerhiyang ito? Ngayong naipahayag na ang 5 zodiac signs na itinakdang tumanggap ng biyaya, ang susunod na tanong ay, ano ang dapat mong gawin kung isa ka sa kanila? Dahil ang pagtanggap ng biyaya mula sa universo ay hindi lang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pag-aakma. Ito'y tungkol sa paghahanda ng iyong enerhiya,
upang matanggap ang biyayang papalapit na sayo. Pagkatapos ng Abril 22, ang cosmic window na magbubukas ay hindi lang astrolohikal, ito ay espiritual. At para sa Taurus, Cancer, Scorpio, Libra at Aquarius, ang universo ay lumilikha ng landas kung saan makakarating ang mga himala. Ngunit lamang kung bukas ang kanilang puso at isip. Hayaan mong sabihin ko ang totoo. Maraming tao ang hindi nakakatanggap ng kanilang biyaya. Hindi dahil hindi sila napili, kundi dahil hindi sila naniwalang posible itong mangyari. Kaya kung isa ka sa mga napiling signo, ito ang mga dapat mong gawin. 1. Magtiwala sa iyong intuwisyon. Ang kutob mo ay parang GPS ng kaluluwa mo. Kung nararamdaman mong dapat kang bumili ng tiket, pumunta sa bagong lugar, o gumawa ng isang matapang na desisyon, makinig. Ang boses sa loob mo ay ang iyong kaluluwa na tumutugon sa gabay ng universo. Ikalawang pansinin ang mga palatandaan. Mga numerong paulit-ulit gaya ng 11-11, 2-2-2, 8-8-8. Bigla ang panaginip. Kanta na parang sinulat para sa'yo. Hayop o estrangherong nagsasabi ng mga salitang tugma sa nararamdaman mo. Hindi ito basta-bastang pagkakataon. Ito'y kumpirmasyon. Ikatatlo, gumawa ng araw-araw na manifestation ritual. Tuwing umaga, maglaan ng 3 minuto para mag-visualize ng kasaganaan. Isipin mong natanggap mo na ang magandang balita. Damhin mo ito. Ngumiti na, parang nangyari na talaga. Ang simpleng ritual na ito ay inilalagay ang enerhiya mo sa receiving mode. Ikaapat, iwasan ang pagdududa at takot. Huwag mong hadlangan ang sarili mong breakthrough. Kahit pa hindi ito makatwiran, tandaan. Hindi kailanman sumusunod sa lohika ang mga himala. Sumusunod sila sa alignment, enerhiya, at paniniwala. 5. Magbigay. Bago tumanggap. Gumawa ng kahit isang mabuting gawa. Pagpalain ang landas ng ibang tao. Bakit? Dahil ang kabutihan ay nagpapadala ng mensahe sa universo na nagtitiwala kang mas marami pang darating pabalik sa'yo. Ang portal na magbubukas pagkatapos ng Abril 22 ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Ngunit, para sa mga handa, sa mga nakaakma, ito'y maghahatid ng eksaktong bagay na matagal nang hinihingi ng iyong kaluluwa. Kaya huminga ka, ituon ang sarili mo, at ibulong mo sa mga bituin, handa na ako. Konklusyon, ang mga bituin ay hindi nang huhula, alam nila. At pagkatapos ng Abril 22, sila ay umaayon ng may banal na katumpakan upang maghatid ng hindi inaasahang mga biyaya sa 5 piling zodiac signs: Taurus, Cancer, Scorpio, Libra at Aquarius. Pero tandaan mo ito, ang mga sandaling puno ng cosmic magic ay hindi tungkol sa basta-bastang swerte. Ang mga ito'y gantimpala para sa paniniwala, para sa pasensya, para sa enerhiyang tahimik na iniukol sa pananampalataya, kahit wala namang kasiguruhan mula sa mundo. Nakikita ng universo ang lahat ng tiniis mo, ang mga bagay na pinanghawakan mo, ang mga panalangin ibinulong mo nang wala ni isa mang nakikinig. Kung kabilang ang iyong sign sa mga napili, tanggapin mo ito hindi lang bilang pag-asa, kundi bilang kumpirmasyon. Dumating na ang oras mo. Nagsisimula na ang pagbabago. Hindi mo na kailangang habulin ang kapalaran. Ang kapalaran na ngayon ang humahabol sa iyo. At kung hindi nabanggit ang iyong sign, huwag kang madismaya. Minsan, ang pinakamakapangyarihang regalo ay dumarating hindi sa oras na inaasahan natin, kundi sa oras na handa na tayong tunay na tanggapin ito. Manatiling bukas. Darating din ang sandali mo. Sa mga susunod na araw, hanapin mo ang mga senyales. Sundin mo ang iyong kutob at manatiling konektado sa iyong kaluluwa. Ginagantimpalaan ng universo ang mga naniniwala sa mahika, lalo na sa mga panahong tahimik ito. Ngayon, huminga ka ng malalim. Nakamasid ang mga bituin. At ang iyong kwento saka pa lamang nagsisimula.